Ako si Philip at ito ang aking kwentong kababalaghan. Bata pa lang kami ng matalik kong kaibigan na si Dan. Mayroon na kaming isang sikretong lugar na paboritong pagtaguan. Sa ilalim ng malaki at lumang kahoy na upuan sa sala ng bahay ni Dan, may isang nakatagong butas sa dingding. Isang maliit at makipot na daan ang kaming dalawa lang ang nakakaalam. Sa loob niyon, may isang maliit na silid. Madilim, masikip, ngunit doon kami palaging nagtatago kapag naglalaro. Doon kami naghahati sa mga binibili naming chichirya at doon din namin ibinubulong ang mga maliliit naming lihim. Para sa amin, ligtas kami sa loob ng silid na yon. Ngunit isang araw, bigla na lang nawala si Dan. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Bigla na lang siyang naglaho na parang bula. Ilang linggong nag-iyakan ang kanyang pamilya, naging abala ang mga pulis, ngunit walang kahit isang bakas na naiwan si Dan. Isang hapon, nagpasya akong bumisita sa bahay ni Dan. Nagdala ako ng ilang prutas para sa kanyang ina, bilang pakikiramay na rin sa bigat ng dinadala ng kanilang pamilya. Nang kumatok ako, bumukas ang pinto at tumambad sa akin ang nanay ni Dan. Ang kanyang mga mata ay lubog, maputla ang kanyang balat at may kakaibang lamig sa kanyang mga ngiti. Si Philip pala. Tuloy ka. Pulong niya sa isang matabang na boses. Inanyayahan niya akong maupo sa lumang sala. Sandali lang, iho. Maghihiwa lang ako ng prutas para sa'yo. Sabi niya bago naglakad patungong kusina. Habang nakaupo ako sa sala, nararamdaman ko ang kakaibang bigat sa hangin. Hindi mabuti ang lagay ng ina ni Dan. Malamang ay hindi pa siya nakakabangon mula sa pagkawala ng kanyang anak. Ang buong bahay ay amoy amag at may kung anong pamilyar, ngunit nakasusukang amoy na pilit itinatago ng pabango. Habang nakatulala ako sa sahig, napadako ang tingin ko sa ilalim ng lumang upuan. Ang aming lihim na silid, ewan ko ba, bigla akong nakaramdam ng pangungulila kay Dan. Habang abala ang kanyang ina sa kusina, nagpasya akong sumilip sa huling pagkakataon. Gumapang ako sa ilalim ng upuan. Ang pasukan ng silid ay ganoon pa rin, madilim, makitid at puno ng alikabok. Pumasok ako, napakadilim sa loob ng silid. Kinapa ko ang aking bulsa at binuksan ko ang flashlight ng aking cellphone. Binalak kong balikan ang mga pamilyar na alaala ng pagkabatang iniwan namin doon. Ngunit ang liwanag ng flashlight ay tumama sa isang sulok na hinding-hindi ko malilimutan sa habang buhay. Ang dingding ng silid na dati ay malinis ay puno ngayon ng kulay dugong pulang salita. Paulit-ulit, siksikan at tila isinulat gamit ang mga daliri. Inay, patawad. Inay, patawad. Inay, patawad. At sa pinakasulok ng madilim na silid na iyon, nakasandal ang isang figura. Si Dan. Ang matagal nang nawawalang si Dan ay tahimik na nakasandal doon. Ang kanyang balat ay tuyot, nangingitim, at ang kanyang mga mata ay nananaliksik ngunit walang buhay. Ang amoy ng naagnas na bangkay na pilit itinatago sa bahay ay nanggagaling mismo sa tabi ko. Sobrang takot ang bumalot sa akin. Napaiyak ako sa kilabot. Gusto ko nang sumigaw. Gusto ko nang gumapang palabas. Mabilis akong umikot para bumalik sa nilusutan ko. Ngunit pagharap ko sa maliit na labasan, ang liwanag ng flashlight ko ay tumama sa isang mukha. Ang ina ni Dan nakadungaw sa siwang at nakatitig sa akin mula sa labasan. Hawak pa rin niya ang duguang kutsilyo na ginamit niya sa paghiwa ng prutas. Ang kanyang ngiti ay abot hanggang tainga, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at kabaliwan. Matagal ka nang hinihintay ni Dan. Bulong ng kanyang ina. Ang
boses niya ay parang galing sa hukay. Bago ko pa magawang makasigaw, dahan-dahan niyang itinulak ang mabigat na kahoy na upuan para harangan ang tanging labasan ko. Kasabay ng mga huling salitang narinig ko sa kanya. Matulog na kayo ng mahimbing.